God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Kung matatakot man, sa'yo lamang, O Diyos. Walang pangyayari o kaganapan na di mo kakayanin. Kung matatakot man, sa'yo lamang, O Diyos. Walang pangyayari o kaganapan na di mo kakayanin. Habulin man ang kamatayan, walang magagawa, hindi mabuhay. Dahil ikaw ang nagmamay-ari sa'kin, ikaw ang aking Panginoon. Sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga at puso alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo, Jesus. Kung natatakot man, sa'yo lamang, O Diyos. Walang pangyayari o kaganapan na di mo kakayanin. Habulin man ang kamatayan, walang magagawa, hindi mabuhay. Dahil ikaw ang nagmamay-ari sa'kin, ikaw ang aking Panginoon. Sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga at puso alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo. Sa'yo lamang, O Diyos, ang bawat hininga at puso alay sa'yo. Sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo, Jesus. May pangitain, may paparating, ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. May pangitain, may paparating, ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. Come on, family, let's declare this. May pangitain, may paparating, ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. May pangitain, may paparating, ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin.
Come on, give Him the highest praise! May paparating ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin, May pangitain, may paparating ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. Come on, make it louder, guys. May pangitain, may paparating ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. May pangitain, may paparating ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. May pangitain, may paparating ang dakilang Diyos, may dakilang hangarin. Oh, 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 oh. Sa'yo lamang, oh Diyos, ang bawat hininga at puso'y alay. Sa'yo, sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo. Sa'yo lamang, oh Diyos, ang bawat hininga at puso alay. Sa'yo, sabihin mo lamang, lahat ay gagawin para sa'yo. Sino dito yung mga, nung, di ba, bagong taon, may mga New Year's resolution tayo. Tama? Ako lang. Yung sabi niyang papayat ako, mag-gym ako, mag-exercise ako. Sino? Taas kamay. Yan. Taas kamay. Yan. May mga nagtaas ng kamay. So, nagawa niyo ba? Yes, kuya, isang araw. Yes, kuya, isang linggo. Di ba? Isang buwan nang nakaraan. Di ba? Or sino dito, dahil nag-fasting tayo, di ba? Naka-pause yung fasting natin kahapon tsaka ngayon. Yung 12 days na fasting natin. Di ba may mga temptation dyan na may cake, may birthday, sakto pala February 14 kahapon, no? Di ba? Yung mga naka-fasting, di kumain. Diba? So, ano bang implication nun? Natitempt tayo. Diba? Nagfa-fasting ako, pero kung for example may cake dyan, natitempt ka. Pero minsan nakakalimutan natin na nagsabi tayo na hindi ako kakain. Or hindi ako mag-exercise. Yan. So, yun din yung topic natin today. I-relate ko lang siya sa faith. Di ba? So, ganun yung pagtingin ng iba ngayon sa faith. Diniscuss ni Pastor last few weeks ago yung different kinds of faith. Tama, sino nakaalala? Hindi, wag na nating i-review kasi di ba nasulat niya na. Ito, minsan kasi sinasabi natin, oh kuya, may faith ako. May faith ako, kuya. Pero pag tinanong mo, paano mo pinapakita yung faith mo? May nagsabi sa akin, kuya, nagpo-post ako daily, non-stop. Quote sa Facebook. Di ba? Lahat ng devotion ko, kuya, nandoon. Pinopost ko. Di ba? Sabi ko, good. Very good. Pero anong next? Sabi niya, yun pa rin. Magpo-post pa rin. Di ba? Ang tanong ko sa kanya, nagmamanifest ba sa buhay mo? Siguro yun yung tanong natin ngayon. Nagmamanifest ba sa buhay ko yung ginagawa ko para kay Lord?
Diba? Alam ko lahat tayo may faith. Minsan, nag-ano pa yan, nagde-declare, di ba? Dinideclare ko na ganito, lalo na sa cell group, di ba? Doon makikita yung mga religious. Pero paglabas, buti na lang wala sila dito ngayon. Sabi mo sa katabi mo, wala sila dito ngayon. Ayan, sabi sa, kasi minsan, ang faith, nagiging subscription natin. Daily na lang siya. Yung devotion natin, nagiging burden na lang. Nagiging compliance na lang. Diba? Tapos nagiging na lang natin yun, slogan. Sa Facebook mo may nakalagay doon Bible verse. Pero sa tunay na buhay, yung mga pinopost mo doon sa feeds mo, di ba? Mga hate, mga comments, mga keyboard warriors, di ba? Nagpapakita doon, di ba? Tapos may mga pinopost ka doon, bahala na si Lord sa'yo. Di ba? Ganun. Sino gagawa nun? Diba? Ginagawa ko yun dati. Ayan. Tapos nagiging siya, Christian hashtag. Sabi mo sa katabi mo, Christian hashtag. Hashtag. Ayan, hashtag Christian, di ba? Para makita ng tao na Christian ka. Tama? So, ang natin ngayon is faith in action. Ayan. So, yung mga katatayan dyan, mahilig sa mga action ng katatayan, di ba? Ako, mahilig ako doon sa barilan. Ayun. Hindi na siguro naabot si Lito Lapid, pero naabutan ko. yung bala, nagiging dalawa, di ba? Nagiging marami. Ayan, mga barilan yan. Paborito kasi ng tatay ko, pulis kasi tatay ko eh. So, sabi po sa Hebrews 11 verse 1, now faith is the substance of things we hope for, the evidence of things not seen. Grabe no, substance of things we hope for. Diba? Na-discuss na ito ni Pastor eh. Lang natin. I-review lang natin. Sabi dito, faith is substance, not imagination. Tama ba? Minsan kasi na pagbabaliktad natin yun eh. Faith ko na, Lord, magiging milyonaryo ako. Faith ko, Lord, na magiging makakapangasawa ako ng maganda. Di ba? Nasa likod. Ayan. Faith is evidence, not wishful thinking. Ebidensya ang kailangan sa faith. Di ba? Hindi lang wish. Di ba? Hindi genie si Lord. Di ba? Na magwi-wish ka. Pero sabi niya, makikita yung faith by evidence. And faith sees the invisible but acts in the visible. Grabe. Nakikita sa hindi nakikita, pero dapat gumagalaw sa nakikita. Ang gulo, no? So, sige, pakinggan natin yung sinabi ni James sa James 2, chapter 17. Sinabi pala ni Lord, sorry. Thus also faith by itself, it does not have works, is dead. Grabe. Ano daw ang kailangan? Ay, tulog na sila. Ano daw ang kailangan? Action, di ba? Anong kailangan? Works. Ay, may trabaho. Di ba? Yes. May gagawin tayo. Kasi sabi ni Lord, go. Hindi niya sinabing, sit there. Hindi niya sinabing stand. Hindi niya sinabing wait. Ang sabi niya, go and make disciples. So kung yung obedience natin or your faith natin is nakasalalay sa Kanya, gagawin natin. Magmumove tayo. Kasi baka yung faith natin is dead. Patay. Di ba? Sabi niya dito, if it does not have works, is dead. Di ba? So meron tayong iba't ibang klase ng palatandaan kung ba't patay na yung faith natin. Diba? Na-discuss ni Pastor yon. Pero ito yung mga sample ko. Dead faith still believes God exists. Tama ba? So kahit patay na pala yung faith natin, naniniwala pa rin tayo na nag-i-exist si Lord. Ganon din yung demonyo, di ba? Naniniwala din siya na nag-i-exist si Lord. So anong kaibahan natin? Kung hanggang doon lang tayo. Sabi din dito, dead faith still attends church.
Tama? Na nagiging routinary na lang yung pagpunta natin sa church. Diba? Hindi ako galit. kasi ganun din yung naramdaman ko nung unang-una ako. Sabi ko, kailangan ba mag-church every Sunday? Diba? Yes, kailangan po. Kasi si Lord ang napapakinggan natin. Diba? Yun, isa pa yun. Dead faith still says, Amen. Grabe. Kahit pala dead na yung faith natin, nag-amen pa rin tayo. Bakit? Nag-amen yung katabi ko eh. Kailangan mag-amen eh. Sabi ng leader ko, mag-amen daw. Pero yung amen mo, bukal ba sa loob mo? Kasi the meaning of amen is yes. Na nag-a-agree ka na yes, ako yan. Eh nag-a-agree ka kahit hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nararamdaman, hindi mo pa naririnig, amen agad. Diba? Kahit hindi ka naniniwala pero nag-yes ka, walang manifestation. Pero pag naniniwala ka na sinabi mong, Amen, Pastor, hindi ko man alam kung paano yan. Let's go. Di ba? Let's go. Pero ang kuya, na-realize ko lang yun nung after Butuan. Kasi iba talaga yung mindsetting doon. Iba yung blessing. Iba yung manifestation ng mga tao doon. Grabe, na-humbled ako doon nung, grabe, di ba? Kayo na lang pumunta. Di ba? So, pero, siyempre, yung kabaliktaran niyan, the living faith obeys when it's uncomfortable. Sabi mo sa katabi mo, uncomfortable. Di ba? Ano ba yung uncomfortable, kuya? Yung naiinis ka sa utos or sa instruction. Di ba na yung ayaw ng spirit mong gawin, ayaw ng katawan mong gawin, pero yung spirit mo sabi niya, go! Diba? Sabi ni Pastor, mag-win tayo sa URS. Diba? Ikaw, iniisip mo agad, paano ako mapapasok dun? Diba? High school lang ako, college yun. Diba? Paano ako makakapasok dun? Hindi naman ako kilala dun. Pero sabi ni Pastor, go! Conquer URS. So, ayan, puro sample. Ako po talagang nahiya akong pumunta dun kasi hindi naman talaga ako taga Binangonan. Pero, magbibigay si Lord sa iyo ng makakasama mo. Diba? Magbibigay si Lord sa iyo ng may access doon. Magbibigay si Lord sa iyo ng companion na makasama sa ministry and ministry. So, power talagang nung last year, before sila magbakasyon, pinupuntahan namin sila. So, kami ng mga team para ituruan sila, no? So, ayan. Faith without action is information. Tama? Ano ba yan, kuya? Anong sample niyan? Pag nag-devotion ka, tapos sinulat mo lang. Nisulat mo lang, tapos ni walang action, di ba? Kasi ang dulo nun, di ba? Application. Kung hindi mo yun in-apply, information lang yun. Ano yung kuya? Babasahin lang ng checker sa home office. Yeah. O, hindi niya binabasa, check lang niya. Ito, okay na. Compliance. Compliance lang. Which is nagiging ganun talaga tayo from time to time. Diba? Sinong ganun? Umamin na tayo. Ako lang? Ako lang. Sige. Yan, may mga nagtaas doon sa likod. Faith with action is transformation. Grabe. Faith with action is transformation from nothing to something. From utangers to giver. Grabe, di ba? From Zimbabwe to nagsiserve kay Lord. Power. Di ba? Pero paano ba natin gagawin yun, kuya? Ano ba yung mga basis natin? Kung bakit na gagawa natin yon. Sa Bible po, may mga faith in action din na nangyari. So, puntahan lang natin ng konti. Si Noah, naniwala siya kay Lord. That's faith. Pero, anong ginawa niya?
Diba? Nag-build siya ng ark. Tama, si Noah yun, no? Ayan. Nag-build siya ng ark. Kahit hindi siya, ano bang tawag doon sa gumagawa ng boat? Ship builder. May tawag sa kanya eh. Pero, di ba, hindi siya marunong, pero binigyan siya ni Lord ng karunungan. And it's before the rain. Sabi mo sa katabi mo, before the rain. Sa panahon natin ngayon, before yung problema. Before yung kaguluhan. Di ba? Before the rain. Pangalawa, si Abraham. Father Abraham. He also believed in God. So he left his country without knowing where he was going. So faith, naniwala ako kay Lord. Sinabi niya na magkakaanak ako ng marami. Sinabi niya na pupunta ako sa land flowing with milk and honey. Pero hindi niya alam yun. Kung saan. Tayo ngayon, alam na natin ang lahat ng lugar. Yan. Sabi ni Lord, punta ka ng Angono. Alam na natin. Ito po yung pa-Angono. Ay, Angono, dito wala. Di ba? Ano to? Baras. Di ba? So, alam niya na. Pero si Abraham, hindi niya alam. So, dati po, may mga tribes. Hindi ko alam, may mga leon pa dyan. Pero hindi siya natakot. Lumakad siya. Pangatlo, si Peter. Peter believed Jesus. So he stepped out of the boat onto the water. Naglakad po si Peter ng ilang steps lang. Di ba? Pero, anong ginawa niya? Hindi siya tumalon. Hindi siya nag-dive. Di ba? Mangingisda si Peter, di ba? So kung excited ka, nakita mo si Lord, oh, Lord, di ba? Magda-dive yan. Pero siya, naglakad. That's faith. In action. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, step up. Diba? Step up. So sabi ni Jesus in Matthew 7 verse 24, therefore, whoever hears this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Diba? Here's this saying of mine. Narinig natin. Anong next? Thus. Thus is an action word. Diba? Kasi minsan, naririnig natin sina pastor, naririnig natin sa mga conference, naririnig natin, puspos na puspos ka. Pag uwi, tapon yung notebook, wala na. Diba? Kukunin mo na lang pag sinabi ng leader mo, anong take away mo? Yan, magkukumahog ka, ito, kuya, ito, ate. Pero kung ginagawa mo in action yung mga nare-receive natin, that's faith in action. Sabi. So, ang faith in action is not just only hearing, naririnig. Minsan kasi pag narinig natin, pasok dito, labas dito. Diba? Pag uwi, ano nga ba yung tinuro ni pastor? Diba? Tapos hindi ka pa nagsulat, yun, wala na. Diba? Aasa ka na lang sa recording. Not agreeing, diba? So, diba, minsan sinasabi natin, sabi ni pastor, do you agree? Yes. Pero hanggang dun lang. Walang action. And it's all about doing. Sabi mo sa katabi mo, doing. Doing. Gawa. Action. Sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw. Baka ma-stroke. Di ba? Pag hindi tayo gumagalaw, na-stroke tayo. Ganun din sa faith. Pag yung spirit mo hindi gumagalaw, baka ma-stroke yung spirit mo, wala ka na lang. Hindi physically, mawala ka na lang sa church. At yun yung huwag nating hayaang mangyari. Yung babalik tayo sa mundo na nakilala mo na si Lord, tapos bumalik ka pa sa mundo. Grabe, 7 times, 8 times, kasama ka dati. Yung mga ginagawa mo dati, di ba?
Yun yung ulit ng gagawin mo. Ako, ayoko nang gawin yung dati. Ayoko nang gawin yung dati, nandito na ako eh. Diba? Namimiss mo ba, kuya? Hindi. Sinong mamimiss magsuka-suka dyan? Ano? Diba? Every night, umiinom. Dati masaya, siyempre kasi may mga kasama ka, pero iba pala yung companionship ni Lord. Iba yung companionship ni God. Iba yung companionship ni Holy Spirit, di ba? Na hindi mapapalitan ng sino man, ng kahit ano man. Revelation comes to the listeners, but manifestation comes to doers. Tama? Huwag lang tayong mag-stop sa listening. Huwag lang tayong mag-stop sa revelation. Uy, may revelation si Lord sa akin. Ano ngayon? Di ba? What's next? Di ba? Kasi tayo nagle-level up. Sabi mo sa katabi mo, magle-level up tayo. So many people are waiting on God. Ang dami nating pinagpipray. Lord, pinagpipray ko si ganito. Lord, pinagpipray ko yung ganun. Pinagpipray ko, Lord. Pero pag uwi, nakahilata ka lang. Netflix and chill, di ba? Netflix ka lang, Facebook. Tapos pag sinabing mag-win, di ba? Minsan tinatamad pa tayo. Ang nasa schedule lang natin, cell group, Sunday, ano pa, yung mga event natin, yun lang. Pero hindi natin naiisip na kailangan nating gumalaw. Yan, talaga, galaw-galaw talaga, no? So, kasi ito po yung divine process. Divine process natin. Yan. Kailangan ng word. Saan natin makukuha ang word? Ba't may tanong ka, kuya? Puro tanong. Di ba? But kailangan natin ng word sa Bible. Word. Di ba? The word is God. Tama? Faith. So, alam ko lahat meron tayo nun. Ito yung kulang natin. Action. And then manifestation. Hearing produces faith. Lahat tayo dito nakakarinig. And faith produces obedience. And obedience produces manifestation. Hindi mo masasabing obedient ka na pag ayaw mo na, bye. Di ba? Kung ano yung pinapagawa ni Lord sa iyo, mangyayari sa buhay mo. Whether you like it or you like it. Tama. Sino nga ba yun? Yung sa isda. Si Jonah. Kahit saan siya magpunta, di ba? You can run, but you can hide, sabi ni Lord, no? Grabe, power si Lord. Palakpakan naman natin si Lord. Ngayon, yung sa tingin mo sa buhay mo, wala ka pang manifestation. Siguro ito yung tanong, magandang tanong. Did I only hear the word? Word is powerful. We command it. Diba? Sa ating commanding the day. Pero, pag narinig mo lang, hindi mo gagawin, walang action. Yung pinagpipray nating 12, bukas mag-start na tayo isa-isa. Di ba? Puntan natin isa-isa, ipag-pray natin isa-isa. Pag hindi ka gagalaw doon, masasayang yung pinag-pray mo. Or did I act on the word? Di ba? Narinig ko lang ba o ginawa ko? Magkaiba po yun. Yung narinig sa ginawa. Bakit? God's word is seed. Buto. Pero yung butong yun, pag hindi mo itinanim, di ba? Wala kang aanihin. Hindi yan tutubo. Magiging munggo lang yan. Di ba? Maraming buto, munggo. Masarap yun. Pero, di ba? Hindi yun mapaparami. Di ba? Ito, gasgas na gasgas. Yung Bible natin na nasa altar. Inaalikabok na. Minsan, inaanay na. Di ba? Walang silbi yun kung nakalagay lang siya doon. Diba? Anong mangyayari? Dapat yung every verse doon in our hearts. Ayan na pala. Obey. That you obey changes everything.
Si Kuya Sander, hindi po ako marunong mag-memorize. Kahit mga pangalan, minsan nakakalimutan ko pangalan ng asawa ko. Mahal na lang mahal, di ba? Safe. Safe. Pero pag tinanong, anong pangalan ng asawa mo? Lalo pag kinakabahan ako, biglang nabablanko lahat, mahal. Di ba? Pati yung mga usher dati, nagdalili ako ng usher, mukha lang. Ayan, kunyari si Jonathan, yung may kulay ang buhok, ganun yung description ko. Di ba? Yung matangkad, yung ganito, di ba? Physical description ang sinasabi ko. Pero, pag ginagawa mo talaga, yung mga sinasabi ni Pastor, yung mga utos sa atin ni Lord, grabe. Pero ito lang yung pinanghawakan kong word ni Lord simula nung nagkakilala ko. Itong Jeremiah 29:11. Hindi siya related sa faith, pero I know, Lord, the plans you have for me. Diba? Plans to prosper me and not to harm me. Plans to give me hope and a future. Diba? Action word dito ni Lord is give. Hindi po yung plan. Yung plano kasi hindi magiging totoo yan pag walang gumagalaw. Tama? Tanungin niyo po yung mga engineer. Magaling magplano yan. Pero tanong niyo, ilan na ba yung napatayo niyan? Kasi pag hanggang plano ka lang, wala na. Diba? May mga term nga tayo, pag yung plano na plinano, hindi natutuloy. Pero yung mga biglaang lakad, natutuloy. Diba? Pero hindi yun related sa sinabi ko lang. Ayan. Ano ba yung manifestation na nag-faith in action na tayo? First one is forgiving when it hurts. Grabe. Tell me where it hurts. Di ba? Makakanta ka bang gano'n, di ba? Tapos, lahat ng mga lalaki manloloko. Wow, damay. Damay kami. Di ba? Nandamay ka ba ng mga lalaki? Di ba? Lahat ng babae manloloko. Lahat. Hindi generalize mo na. Pero ang faith na gumagalaw, nagpo-forgive. Lalo na kung nasaktan ka. Grabe. Kami po dati, nung bata ako, mahilig ako sa suntukan. Hindi lang halata. Ewan ko, hindi lang halata sa mukha ko. Pero maloko po ang kuya, lalo na sa Baguio. Kasi mayabang ako, pulis tatay ko eh. Mahilig ako makipagsuntukan. Diba? Pero sa mga lalaki, pag nakabawi na, okay na. Forgiveness. Diba? Pero yung sakit sa emotion, yun yung pinakamahirap i-forgive. Pero if your faith is moving, you will forgive. Sabihin mo sa katabi mo, forgive. Ito pa isa, giving when it's tight. Yung walang-wala ka na talaga. Hala, walang-wala na kami. Tapos mag-first fruit pa? Grabe. Pag si Kuya dati, siguro mga 8 years ago, pag nag-first fruit kami talaga sabi ko, hindi, ang dami nating bayarin, ang dami nating ganito, ang daming ganun, ang daming ganyan, di ba? Yung asawa ko, high maintenance. Yung anak ko, grabe, yung gatas niyan, di ba? Pero, hindi ko pa kasi naiintindihan. Sabi mo sa katabi mo, intindihin mo rin. Ayan. Giving when it's tight. Walang-wala ka na, Lord, ito na lang. Pero sabi mo, Lord, sa word mo, faith. Nung nilaglag mo dyan yung first fruit, that's action. And mind you, wait for the manifestation. Wait ka lang, huwag kang excited. Sabi ni Lord sa'yo, chill. Chillax. Relax ka lang dyan. Relax ka lang, anak. Ako bahala sa'yo. For He knows the plans He have for you. Grabe. Ito pa isa. Praying when answers are delayed. Minsan kasi, Lord, totoo ka ba? Naramdaman ko yan, pero isang araw lang. Nung nakunan si Jen nung April last year. Grabe, inaisip ko yun. May mga bulong talaga.
Lord, sabi mo, totoo, Lord, yung first fruit ko. Diba? Pumunta ka na sa nakaraan, di ba? Historical talaga tayo mga tao. Lord, 7 digit yung first fruit ko, ba't mo hinayaan to? Pero isang araw lang. Di ba? Pagkatulog namin, Lord, sorry. Sorry na sabi ko yon. Sorry, Lord. But we will do what you ask of us. We will continue to win souls. We will continue to do the ministry. We will continue to do the ministry. We will continue to serve your people. We will continue to serve our pastors. Even when it hurts. At doon makikita. Hindi man alam ng lahat. Hindi talaga namin binobroadcast. Diba? Kasi minsan tayo gusto natin i-broadcast na broken tayo, na ano tayo. Pero it's between you and the Lord. Alam naman ni Lord yung nangyayari. Tinitesting ka lang. Sabi mo sa katabi mo, testing. Diba? Kasi kung lahat tayo hanggang rinig lang, edi dapat nag-manifest na tayo lahat. Pero the reality is, if you don't do action, if you don't move, ito pa isa, serving when no one applauds. Diba? Nagsiserve ka pa rin kahit di ka kita. Kahit, anong tawag dito, back office ka lang. Diba? Kahit sa gigilid lang, pero nagsiserve ka. Kahit usher ka lang, nandun ka sa mangga, binabantayan mo. Yung mga dumarating ng late, okay lang yan. You are serving, you are faith in action. Diba? Yung mga nasa labas ng mga marshal, nagta-traffic. They are faith in action. At wag nating maliitin yung mga ginagawa natin kay Lord. Ito last, stepping out even when fear is loud. Diba? Hindi ito yung stepping out na aalis bye. bye, raining light. Hindi. Stepping out, stepping up. Even when fear is loud, kahit sabihin nila, ito personal kong yung bumubulong. Pero sabi ni Lord, relax ka lang. May time yan. Diba? So faith is not proven in comfort. Get out. Sabi mo sa katabi, get out. Lumabas tayo sa comfort zone natin. Ano ba yung comfort zone, kuya? Kung saan ka relax. Okay na ako dito. Okay na ako dito sa 3 tao na dinidisciple. Okay na ako dito sa isa. Hindi. The design of Lord is multitudes. More than 12. More than 144. More than 1728. Pero hindi bibigay yung ni Lord yun kung nandiyan ka pa rin sa safe zone mo. Sa gera po, ang safe zone yung barracks. Diba? Sundalo ka. Actually, sundalo tayong lahat in spirit. Pero pag hindi ka pumunta sa battlefield, wala kang gagawin sa barracks. Matutulog ka lang doon, kakain, mag-aantay ng bombahin ng kalaban. Diba? Kailangan mong lumaban. Sabi mo sa katabi mo, laban! Faith is also proven in pressure. Grabe, it is proven in pressure. Alam niyo po yung pressure cooker? Sino nang nakakita nun? Siyempre, mga nanay. Mga kabataan, nakita niyo pa ba yun? Parang wala na ngayon yun, no? Pressure cooker. Ang luto po nun, pag naluto, malambot. Diba? So, faith is proven pag napipressure ka na. Yung utos ni ganito, yung instruction ni ganito, ni pastor, minsan nababurden tayo. Grabe, araw-araw. Sino umattend ng mga commanding the day? Di ba? Grabe. Bilib na bilib ako dun sa mga nanay at tatay. Ay, Tito Ramos, ang aga-aga dun. Nasa Zoom na siya. Nag-check mic pa kami. Nagtitesting pa. Pero grabe, araw-araw yun. Hindi po siya nag-home office. Pero laging naandun. Bakit? Faith is moving. Pressure yun para sa kanya, magpuyat. Pero
He is moving. At alam ko lahat tayo nandun. Lahat tayo gagalaw. So kung iniisip mo ngayon, pinagsasabi ni Kuya, di ba? Okay na ako dito sa safe zone. Okay na ako dito. Oh, relax na relax ako. Ayos yung family ko. Pero, be careful. Sabi mo sa katabi mo, be careful. Kasi pag may pagsubok at hindi naka-anchor kay Lord yung faith mo, babagsak ka. Not physically, babagsak ka spiritually. Kaya dapat yung naririnig natin, lagi nating isipin, paano ko ba magagawa to? Wala po to sa slide, dinagdag ko lang kanina. Bakit nga ba tayo hindi nag-a-action? Why don't we act? Ito po yung mga napansin ko. Fear of failure. Takot kang magkamali. Tama ba? Ako lang ba yun? Ako dati, sureball. Gusto ko sureball. Ayoko magkamali. Di ba? Pero kung natakot ako, hindi ko napangasawa ang ate nyo. Di ba? Grabe. Di ba? Balik. Yan tayo eh. Yan tayo, di ba? Pag love story, gusto natin. Pero ang layo. Makati to Binangonan. Di ba? Sinabi pa niyan, kung ayaw mo talaga, friends na lang tayo, appear na lang. Sinabi niya yun nung first time ko. Pero, grabe yung mga leaders talaga. Grabe si Pastor. So, Valentine's Day, no? Hindi naman siguro Valentine's Day. Yung topic is for hearts. Tamang-tama talaga ako doon. And from that moment on, tuloy-tuloy. Every Sunday, kahit hindi ako invite ni Jen, pumupunta ako ng Binangonan. Hindi dahil gusto ko manligaw sa kanya, kundi naramdaman ko yung pagiging father ni Pastor. Iba ng spiritual family na hindi ka nila kilala pero binabati ka nila. Grabe, takot na takot ako dati kay Jeje. Love you bro, di ba? Grabe, yung drummer, tapos lalapit sa'yo, tapos lahat ng praise team naman, tatangkad, ang iitim. Di ba? Grabe. Tapos tatanungin ka, anong kailangan mo kay Ate Jen? Grabe. Siyempre, pinoprotektahan nila yung ate nila. Di ba? And pag na-prove mo naman that you are worthy, ibibigay yan ni Lord sa'yo. Amen. Ito pa isa, fear of people. Takot ka sa tao. Grabe, takot ka sa tao. Bakit? Naisip natin na pag nagkamali ako, pagtatawanan ako nito. Pag nagkamali ako, i-chismis ako nito, kapitbahay ko to eh. Diba? Kaklase ko to eh. Pagkakalat niya sa ano. Diba? Pero wag nating isipin yun. It's between you and the Lord. Ito pa isa, comfort. Diba? Kanina, uncomfortable, di ba? Yung comfort natin na ayokong gumalaw, dito na lang ako. Diba? Okay naman ako dito. Control. Minsan kasi yung galaw natin, di ba? Mas gusto natin yun, lalo na pag may authority tayo. Di ba? Yung mga nasa corporate dyan, galing sa corporate. Pag may authority ka, grabe. Ibang klase doon. Kaya mong mag-utos. Pero, yun ba ang tama? Tanuin natin ang sarili natin. Tapos, meron pang ito. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Okay lang yung mga nauna. Takot ka. Pwede ka naman mag-pray. Pwede ka maghumingi kay Holy Spirit ng lakas ng loob. Takot ka sa people. Nasa comfort ka. Labas ka lang sa comfort zone. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Wanting full understanding. Or sa madaling sabi, delayed disobedience. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Or obedient ka pero delay. Di ba? Anong nangyayari sa mga delay? Bubuntis. Di ba? Nabasa ko yung bibig niya. Nabubuntis. Di ba? Pag delay ka, buntis. Grabe. Hindi kayo mag-asawa. Anong mararamdaman nyo? Hindi ko naramdaman yun, ha? Siyempre kakabahan ka. May mga friend akong ganun. Nung nasa corporate ako. Di ba? And many prayers are waiting for our
obedience. So, pag may instruction, do it. Diba? So, ulitin ko lang yung sinabi ni Pastor. Si Sandy po, kinausap ni Pastor nung lumabas kami. Punta kami sa Antipolo. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam na inutusan siya ni Pastor. Nung umaga, papaliguan ko na siya. Sabi niya, Daddy, did Pastor tell you? Sabi niya. Sabi ko, what did Pastor tell me? Sabi niya, Pastor told me, hirap mag-English, no? That I should take a bath on my own. Sabi niya. So, Daddy, please teach me. Grabe, let's go, di ba? Sabi ni Pastor, sumunod agad. At gusto ni Pastor lahat tayo maging ganun. Kasi minsan delayed tayo eh. Di ba? 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Ako po, nung sabi ni Pastor na magbutuan kami, 3 months bago ako sumunod. Delayed talaga. Di ba? Yung isip-isip ko, grabe, how to teach, ano ba yun? Gain profit in 2 years, 6 digit. Pero sabi ni Pastor, check mo muna. Wala namang mawawala. O sige, sabi ko, nag-book kami. Pero nung nandun talaga ako, first day pa lang, grabe, hindi ako umiiyak, pero iyak ako ng iyak dun. Huwag dito. Kasi, grabe, mag-humble si Lord. 6 digit pala yung sahod mo, pero anong nangyari? Anyari? Anong manifestation? Pero dun, grabe yung mga tao. Kahit milyonaryo na, nagsiserve pa rin. They are using their faith in action. Sabi ko, ako rin yan. That's me. Diba? I'm next. Sabi mo sa katabi mo, I'm next. Power. Ang haba pa nito. Ayan. Pero, ang importante dito is we take aside itong mga ito. Huwag mong isipin yung sinasabi ng katabi mo, huwag mong isipin yung kaibigan mo. Lalo na kung barkada kayong nandito. Pag isa umalis, lahat aalis. Huwag. Huwag. Kasi pag may sariling buhay na yung kaibigan mo, hindi ka naman yan isasama sa bahay na yung mag-asawa. Di ba? May mga kaibigan akong ganun na pag may mga opportunity na wala na. Pero it's between you and the Lord. Sabi mo sa katabi mo, it's between you and the Lord. Sabi sa James 2, chapter 18, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. Diba? Minsan kasi, may mga taong ganito, aminin na natin. Reality check, meron to. Na grabe, hallelujah, praise the Lord, amen. Diba? Every Sunday, pero pag uwi, nagmumura. Pag uwi, kung ano-anong ginagawa. You don't need to announce your faith. Tama. Hindi makikita hindi mapapatunayan na faithful ka, na may faith ka sa pagpo-post mo sa Facebook. Sa pagko-quote mo ng mga verses. Makikita yan sa testimony mo. Makikita yan sa testimony ng buhay natin. Makikita yan sa manifestation ng Lord sa buhay natin. Kuya, satisfied ka na ba sa ginagawa ni Lord? Ang sagot ko, hindi pa. Because I know the plans of the Lord for me. Hindi ko man nakikita, hindi ko pa nakikita. Gumagalaw siya. Diba? And when faith moves, heaven responds. Diba? Kaya siguro tanungin natin, gumagalaw ba ako
Sabi mo sa katabi mo, pagalawin mo na ang baso. Move! And heaven will open the gates ng mga pagpapala. When obedience shows up, power flows. Sabi mo sa katabi mo, power. Ang dami nating naririnig na testimony dito. And one thing is the secret. They move. They move. Kung i-compare natin ang sarili natin sa ibang tao, tignan mo, gumagalaw ba ako? Inaayos ko ba yung sarili ko? Sa bawat sinasabi ba ng pastor ko, sa bawat sinasabi ng devotion ko, gumagalaw ba ako? At pag nangyari yan, from chaos to okay ayos. Di ba? O chaos. Di ba? Chaos. Chaos. Di ba? From pressure to pre-sure. Di ba? Pressure ako kay Lord. From surviving to surviving. Grabe. Surviving, nagpupuri ka lagi kay Lord. Lord, ito na lang yung kakainin namin. Pero Lord, magpipraise and worship kami, Lord. Ito na lang yung pera namin. Pero Lord, itutulong namin. And from anxiety, magiging anxiety. Grabe. Kuya, paano yung mga lalaki? Di ang saya ko is. From anxiety to anxiety. From negative to positive. That's how faith works if you move. Grabe. And now, pwede po tayong tumayo. Pwede ba ngayon? Isarado natin yung mga mata natin. Makinig ka sa Holy Spirit ngayon. He is giving you now instruction. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Nakapikit din yan. It's between you and the Lord. At pag hindi mo pa napipikit yung mata mo, ipikit mo. Ngayon, nararamdaman mo ba yung puso mo kumakabog? Nararamdaman mo ba yung paghinga mo? Nararamdaman mo ba yung mga pulso mo magalaw? Ngayon, sabi mo sa sarili mo, alam ko ba yung sinasabi ni Lord sa akin ngayon? And heaven now is waiting for your response. Nanalangin ka na buong linggo, buong taon. You waited long enough. Marami na tayong narinig na sermons, marami na tayong narinig na mentoring, marami na tayong napuntahang training. But your next move is not a prayer. Your next move is obedience. Kung pagod ka na, paulit-ulit lang, pare-pareho lang nangyayari sa buhay mo, hindi mo maantay yung promises ni Lord, hindi ka naniniwala sa sinasabi ng mga pastors natin, ng mga leaders natin, this moment is for you. You alone and the Spirit who is now talking to the Lord. Ngayon, nararamdaman mo, may humihila na sa'yo.
Ngayon, nararamdaman mo, Lord, ano ba yun? Excited na akong gawin, Panginoon, yung inuutos mo. Lord, ngayon, may nararamdaman ka ng init, excitement. Hindi yan emotion. That's conviction. Ngayon, kino-convict ka ni Lord na mag-respond. If God is speaking to you now, and you know that you have delayed obedience, can we go here in the front and make this as an altar? Huwag mo na hintayin yung katabi mo, huwag mo hintayin yung asawa mo, huwag mo hintayin yung kaibigan mong maglakad. It's between you and the Lord. Do not hesitate. Huwag mo isipin na, ano bang mangyayari, Lord? Galaw. Gumalaw ka. Your step is your first act of faith. This step is your declaration to heaven. This step is saying, Lord, I choose obedience over comfort. Lord, walang electric fan dito sa harap, Lord, pero pupunta ako, Lord. Lord, mainit dito sa harap, pero susunod ako, Lord. And as we continue to worship Him, kausapin mo yung Holy Spirit. If you're in it with me, I'll begin. Yes, Lord. When you say to jump, I'm diving Come. in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. You're the only truth, the life, the way. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. Spirit, lead me. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're hearing with me, I'll begin. And when you say the jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. I'm done chasing feelings. If you say yes, then I say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say the jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. I'm done chasing feelings. Spirit, lead me. It's between you and the Spirit now. Spirit, lead me. Yes, Lord, Spirit, lead me. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Spirit, lead me. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Rabababashura babahura. Lord, lead me. All hope is gone, and your word is all I've got. I have to believe you still bring water from the rock to satisfy my thirst, to love me at my worst. And even when I don't remember, you remind me of my worth. I don't trust my ways, I'm trading in my faults. I lay down everything, 'cause you're all that I want. I've landed on my knees, this is the cup you have for me. And even when it don't make sense, I'm gonna let
let your spirit lead. Spirit lead me. I'm gonna let Spirit lead. Spirit lead me. Yeah. Spirit lead me. Yeah. Spirit lead me. Spirit lead me. Spirit. Sabi sa kanta, Lord, if you say, I'll do it. Di ba? Grabe yung isa dyan. If you say to jump, I'm diving in. Grabe. Sabi lang ni Lord, jump, pero ikaw, 100%, 1,000% gagawin mo, Lord. Lord, hindi ko alam kung anong babagsakan ko. Pero sabi mo, Lord, jump. Amen. Siguro sa atin kanina, nagre-wrestling pa. Sabi ng isip mo, huwag kang pumunta dyan. Dito ka lang, may electric fan dito. But sabi ng spirit mo, move. Sabi ng spirit mo, move. Madami nang ginawa sa atin ng delayed obedience. Magsawa na tayo. Ngayon, mangako tayo kay Lord. Pag takot ka, move. Pag hindi ka sure, move. Pag sa feeling mo, Lord, hindi ako worthy. Bago pa lang ako, Lord, move. Kasi God is not looking for the perfect people. He's looking for the obedient ones. And congratulations sa mga pumunta sa harap. As you stand there, taas natin yung mga kamay natin as surrender. Lord, this is our surrender. Can you repeat after me? Lord, this is our surrender. This is our alignment. This is faith stepping into motion. Father, mark this moment. Let change break now. Let resistance fall. Let long delayed breakthrough begins now. We declare this altar is our turning point. This is not emotional. Lord, this is prophetic. This obedience, Lord, will unlock manifestation. And Holy Spirit, move through this place. Seal every yes. Seal every amen. Spoken in this altar. Thank you, Lord, for this day. We will not be delayed again. We will not resist again. Lord, we will choose to follow you, Lord. We will choose action. Because, Lord, you are the unstoppable Lord of all. Thank you, Lord. Let me pray for you. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Lord. Lord, thank you sa mga gumalaw, Panginoon. I don't know kung ano yung papagawa mo sa kanila, Lord, but I know that you have plans for them, Panginoon. Lord, yung mga nag-step up, yung mga hindi alam kung bakit sila nasa unahan, Panginoon, yung mga hindi alam kung bakit sila nag-declare, I pray in the Spirit, Panginoon, that you guide them, that you give them their heart's desire for, Lord. And I pray that starting today, they will move. Because you are always moving in our life, Lord. Thank you, Lord, for all of these things.
Rababababababa. Sharabababababura karara hira babura. Rabashukara hira rahuna barura. Labasura karara shira rahua bakura. Lord, thank you for this day. Lord, thank you. Thank you for the life. Thank you for everything. Thank you for this obedient, Panginoon. Lord, I pray na bigay mo sa mga kapatid ko ngayon na naandito yung kanilang mga prayers, Lord. And Lord, they are moving. We are moving as one to make your kingdom here on earth, Panginoon, be the same as it is in heaven. And Lord, maraming salamat sa biyaya, maraming salamat sa pagpapala, maraming salamat, Lord, for this day and for the next day and for our future because you know, Panginoon, your plans for us. Lord, wala dito yung hindi makakalaya sa tanikala, Panginoon, ng disobedient, ng delayed obedience. At simula ngayon, Lord, lahat ng galaw namin for your greater glory, Panginoon. Maraming salamat, Lord, and we seal this. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.